When a person doesn't like you, they team up with another person that doesn't like you. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But you know what? Those people who team up against you, they don't even like each other. They're only gathered because of you. They need to make alliance to become stronger. See how powerful you are? People have to join forces to beat you because they know you are difficult to break. Hello everyone, good morning. Alas 10 na, naku po, late na guys. 10:05 na dito ng gabi at kaalis lang ng mga bisita ng aking alagang matanda. Hay nako, late na naman. At next Sunday, magpapalit na pala kami ng oras. Like 10 o'clock na ngayon, magiging 9 o'clock pa lang. So aatras kami ng 1 hour. Madadagdagan ng 1 oras yung aming tulog. Every October last Sunday at saka every last Sunday of March, nagpapalit ang oras ng Europe. So guys, ano bang bago? Okay. Meron akong ikukwento sa inyo tungkol dun sa nag-comment sa aking vlog. I don't know, yung yesterday vlog ko yata. Ang title niya ay Possible Meet-Up ng Yulo Sibling in Japan. Oo, dyan may nag-comment dyan. Sa comment section ko na sa Pilipinas lang daw ang may marites. Mabuti naman daw nandun na si Carlos sa Japan para daw makaiwas sa mga marites sa Pilipinas. At lahat puro kabutihan yung kanyang sinasabi about Japan. Sabi niya, mabuti pa dito sa Japan, walang marites. Mabuti pa dito sa Japan, may katahimikan si Carlos Yulo. Diyan sa Pilipinas, puro marites. So, taga-Japan yung nag-comment sa atin, pero Pinoy. Hindi naman ako galit hindi ako galit. Pero magpapaliwanag lang ako. Sa pangalan pa lang ng bansa, Japan, Pilipinas, kaiba, malayo. Sa sibilisasyon pa lang, napakalayo natin sa Japan. Mayaman ang kultura ng Japan, mayaman ang bansa nila, mahirap ang bansang Pilipinas. Kaya hindi ka pwedeng mag-compare o nino man sa atin na nakatira sa iba't ibang sulok ng mundo ng mga pag-uugali ng Filipino at inilahe. Kasi magkakaiba nga tayo. We have different culture. We have different traits. We have different tradition. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na may katahimikan ni si Carlos kasi nasa Japan na siya. Of course not. Hindi siya matatahimik hanggat hindi siya nakikipagbati sa magulang niya. Yan lang ang pinaka susi ng peace of mind na kailangan ng couple na ito. Sana kung nag-comment ka, hinashtag mo na lang sila na Carlos, please. Bago ka mag-enjoy dito sa Japan o bago ka sumabak sa panibagong training para sa preparation sa 2028, makipagbati ka muna sa magulang mo para yung pagsabak mo dito ng training ay mayroon kang katahimikan sa puso at wala kang pag-aalinlangan sa mga gagawin mong hard training in preparation to LA Olympics. Kasi binalikan mo yung mga taong sinaktan mo at nagpatawad ka. Dapat yan ang in-advise mo. Nag-hashtag ka sana. Malay mo, makarating sa dalawa dahil pag hinashtag sila, for sure, mapapop up yung kanilang mga official account. At walang imposible na hindi nila mabasa dahil i-hashtag mo sila, 'di ba? So hindi ka pwedeng magkumpara as in. Kahit nga ako dito, I can never compare Spain to Filipino culture kasi ang Spanish culture is really really different from ours. Tulad nito, actually,
nag-aaway-away sila halos araw-araw. Nandito yung mga anak ni matanda dahil binibisita nila itong aking alaga dahil 90 plus na. So, isa sa kanilang mga ugali ay makipag-bonding habang malakas pa yung kanilang ina. At wala yan absent every night. Nandito sila. Kaya late ako nakakaakyat at nakakapag-vlog ako ganitong oras. 10 o'clock or 11 o'clock sa oras ko. Kasi yun pa lang yung mag-aalisan ng mga anak. Nag-aaway-away yan sila. Lalo na pag may pinapanood yan sila na mga palabas, football, ganyan. Hindi sila nag-a-agree o kaya sa politiko. Mahilig sila magdebate sa politiko. As in, naririnig ko, nagsisigawan. Pero after that, bago sila umalis dito sa mama nila at uuwi sa kanilang mga bahay, nagyayakapan. Pero hindi ko pwedeng ipagsiksikan itong culture nila na mabilis sila makipag-away, mabilis din sila makipagbate sa Filipino culture o hindi ko pwedeng i-vlog dito na sana tularan natin ang mga Spanish people kasi hindi sila madamdamin, hindi sila hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. I cannot do that. And I cannot encourage Filipino people na nanonood sa aking channel na gayahin natin ang Spanish attitude. Kasi iba ang kanilang attitude sa attitude natin mga Filipino. Kaya yun, hindi pwede. Hindi ako galit ha, nagpapaliwanag lang ako kasi nag-comment ka dyan. Pero thank you sa pag-drop by. Kaya hindi ka pwede magkumpara sa isa't isa kasi every one of us is unique. May uniqueness tayo sa isa't isa. So, yeah guys, in a way, huwag tayo mag-alala kasi they are now road to reconciliation. Yan ang pagkakaalam ko. According na rin kay Benny Andaya sa latest vlog niya kanina, may mga inilapitan na si Carlos Yulo na mga personalidad sa ABS-CBN kasi merong gustong kumuha sa kanya kay Carlos yata na mai-involve ang family. Hindi siya kukunin hanggat hindi siya nakikipagbati sa pamilya at medyo malaki ang talent fee dito sa ino-offer kay Carlos. Kaya kailangan niya talaga mag-bow down sa magulang niya para ibigay ito sa kanya na ino-offer na pinangalanan na ni Benny Andaya. Panoorin ninyo ang channel ni Benny Andaya. Si Benny Andaya po ay kaibigang malapit ng mga Yulos. Kaya kung mapapanood nyo, kung babalikan nyo yung kanyang mga previous vlog, nandoon yung kanyang, parang kusina niya, yung kusina ni Mrs. Angelica kasi nandoon siya, may mga moment na nandoon siya. So kaya alam niya ang mga nangyayari na meron ng mga gesture, silent gesture si Carlos na ginagawa para makipag-meet up sa kanyang parent. So if this is true, so nagbunga o magbubunga itong ating mga pag-hashtag sa kanilang sa couple na ito. Dahil sayang nga naman ang mga endorsement at different offers kung hindi siya makikipagbate. Kasi let's talk about a family product na pwede ni Carlos i-endorse. At swak sa kanyang kakayanan as gymnast winner. Kakaiba kasi ang kanyang diba? Ang kanyang talent, silang magkakapatid. So ano ang pwedeng i-endorse ni Carlos na mga family product? Enervon C, vitamins, diba? Sino bumibili ng vitamins? Girlfriend o nanay? Diba nanay? So, pwede dito ang pamilya sa vitamins na to. Another is energy drink. Yes, pwede kay Carlos. Pwede itong maging individual endorsement na hindi na kailangan ang parent dito kasi ang energy drink naman ay para na rin sa mga katulad ni Carlos ang edad na kailangan gumamit ng energy drink para sa more power o more energy sa kanilang mga training. Ano pa? Bibihira ang mga product na mag-isa siyang mag-endorse. Laging family. Ang sabi ng mga ilang nag-comment na nagjo-joke, tiki-tiki daw.
Grabe naman talaga ang mga Pilipino. Nabasa ko lang guys Sabi pwede daw si Carlos sa tiki-tiki. What else? Joke lang yun guys. I give respect naman to Carlos. Kahit suwail siyang anak. Kailangan pa rin natin siya bigyan ng respeto. Dahil every one of us deserve a respect. Kahit meron tayong mga kabalbalan sa buhay. Di ba? So, natawa tuloy ako sa tiki-tiki. Naalala ko yung nabasa ko. What else? Kahit yung sa Milo, talagang family, di ba? Family product. Kahit ang Jollibee, kung sakaling kunin siya, family product pa rin kasi sino ang nagtitreat sa Jollibee kapag ang mga anak ay nakakuha ng matataas na score sa school, ititreat sa Jollibee, o like kung magaling ka sa sports, ititreat ka sa Jollibee. So it's a family product. Safeguard is a family product. Kung sakaling si Carlos ay kunin sa Safeguard, ang laki din siguro ng bayad dito dahil Safeguard, sikat na sabon. What else? Ang dami talaga ng family product na pwedeng si Carlos. Kaya siguro nanghihinayang ito si Carlos na gusto na lang niya makipagbati kasi yung mga naka-line up anyway sa kanya ay anytime naman pwede siyang kunin. Dahil para naman talaga sa kanya yan. Kaya lang nag-aalangan siguro siyang kunin dahil hindi pa nga siya nakikipagbate. Baka ma-boycott nga itong mga product na ito. Sayang naman yung mga invest nila dito. Kahit nga sa East West Bank, sa totoo lang, sa mga depositor, big depositor sa part ng husband ko, sa province nila, ay ang aking sister-in-law. Kasi ang sister-in-law ko, ang kapatid ng asawa ko ay may business ito na lending. So, East-West Bank yan siya. At, di ba, family-oriented yan sila. Yung mga anak niya very masunurin sa kanila. Meron na siyang accountant, meron pa siyang engineer. So, sabi ko nga, nako, magpo-pull out ito kasi ayaw din ng sister-in-law ko ng ganon na watak-watak kasi maganda yung pagpapalaki niya sa kanyang dalawang anak. Engineer sa Cebu yung isa. Yung isa niya ay accountant sa munisipyo. So, East-West Bank ito sila, matagal ng depositor yung sister-in-law ko. At pag nag-take out ng kanyang pera doon o nag-withdraw, kasi napapag-usapan namin yung yung family-oriented talaga siya. At syempre, malaking kawalan to kapag nag-pull out ng kanyang deposits. Diba? Kasi makatatay to, grabe tong mga magkakapatid, yung husband ko at mga 14 sila magkakapatid. Ni isa sa kanila walang naligaw. All of them were raised by my father-in-law very well. Ang dami nila, 14 silang magkakapatid, pero walang suwail. Diba? So, again guys, sayang ito. Pero hindi pa hulang lahat, Carlos. Just go home at ituloy mo na yung mga pasikreto mo dyan na pinangalanan na ni Benny Andaya na binasbasan mo na pwedeng mag-connect sa inyo mag-ina. It's a good one. So, it's a good move. Huwag mo na isalim muna si Golden Girl. Iwan mo muna siya dun sa 32 million condominium ninyo sa Taguig para walang distraction. Para solim yung pagkikita ninyo at magkaroon kayo ng heart-to-heart talk with your mom. Without Golden Girl muna. Kasi yun ang gusto ng mama yata ni Carlos na ayaw niya ng mediator, ayaw niya ng press, ayaw niya ng vlogger, ayaw niya ng camera. Gusto niya yung genuine meet-up nila o pagbabate, mag-ina, which is, we respect that. Kasi kailangan may masinsinang pag-uusap yan, heart-to-heart talk. So, ayan, kung gusto niyo malaman lahat ng mga update ng Road to Reconciliation na kay Benny Andaya kayo, dahil si Benny Andaya malapit sa kusina ni Mrs. Angelica o Mrs. Yulo. Okay. So, next nating pag-uusapan, itong si EJ Obiena. EJ, congratulations! Si EJ po ay endorser ng Summit Water. No matter
the weather, remember to hydrate. Thirst for more. So this is the man of integrity. Why? Because Filipino Olympic pole vaulter na si EJ Obiena has firmly rejected endorsing any alcohol or gambling projects after being linked to companies using his name for such promotion without his consent. So, it's a big round of applause kay EJ na hindi siya nasilaw sa malaking offer ng mga company na may mga businesses na alcohol at gambling. Kasi, like casino, di ba? Gambling yan, ang casino. Hindi pwede dyan si EJ dahil man of integrity siya. And then yung mga San Miguel Beer, yung mga Tanduay, yung mga Impilite, yung mga Red Horse, hindi siya pwede dyan. Di ba? Ang mga pole vaulter naninipa. Hindi pwede siya sa Red Horse, which is palakpakan. Hindi niya tinanggap kahit malalaki ang pwede niyang matanggap na mga TF dito or talent fee. Pinanindigan ni EJ ang kanyang pagiging good man. So, magandang balita ito for EJ and for the rest of our athletes na hindi nagpapasilaw sa malalaking salapi para lang mag-endorse ng mga product na hindi naman makakatulong sa pag-mold ng ating mga kabataan. Like cigarette, hindi yan maganda, wag na mag-endorse dyan. Yung mga alcohol nga na binanggit at gambling. So, hindi siya pwede dyan. At hoping na hindi rin sila mag-promote ng mga online gaming kasi that's also a gambling. Kasi may nag-comment sa akin doon sa nung mga vlog ko previously, sabi nila, Mamuray, meron yan si Carlos pinopromote sa social media na mga online gaming o yung, di ba yung pinopromote nila Wamos, nila Makagago na vlogger, di ba mga talpak ba yun ang tawag doon? So sana hindi sila doon malinya. I think hindi kasi bawal yan sa kanilang mga as rules. And what else? So yun lang. Sana nga next month o sana nga next week ang maiblog na natin ay congratulatory vlog na to the family na nagkaroon sila ng pagbabati-bate. At again, hindi po makakatulong si Golden Girl kasi wala namang alam yan. Parang feeling ko talaga hindi siya gagawa ng paraan para magkaayos kasi ang nakikita ko, it's my opinion guys, libre po tayo magbigay ng ating mga opinion, wala siyang concern sa family. Kasi nakikita niyo sa social media how she project herself. Puro karangyaan, puro mga kaluho niya o how she dressed herself. Yan lang ang alam kong nakikita kung alam nitong Golden Girl. Ni sa trabaho nga, hindi mo makikitaan niya na marunong maghugas yan. Baka nga hindi yan naghuhugas. O hindi yan naghahanda kay Carlos. Kundi baka si Carlos pa nito ang naghahanda sa kanya. Kasi dito, putol lang itong pag-record ko pero nakita ko ito ulit kanina. Tagabit-bit talaga. O napansin nyo dyan, ginawa nga lang niya si Carlos tagabit-bit ng kanyang bag. Kung may respeto siya sa athlete kung may respeto siya sa titulo ni Carlos na isa siyang atleta, hindi niya pa bibit-bitin to ng bag kahit boyfriend pa niya. Sabi ko nga, si Manny Pacquiao, nakita niyo ba na pinagbit-bit ni Jinky ng bag? Hindi. Ewan ko ba dito? Bakit kaya nagpapaipot naman to si Carlos sa kanyang girlfriend? Lahat na lang. Nasira tuloy yung kanyang, sira na nga yung kanyang integrity. Nasira pa. See? Tagabit-bit ng bag ni Chloe.
Anyway guys, maraming thank you ha ulit sa panonood at I'll see you again on our next video. Bye for now.